me. Ayan, hello guys, I'm yours truly, Piana Paz, at welcome po ulit kayo dito sa aking channel. At katulad po ng palagi kong sinasabi sa umpisa po ng aking video, sana po pag napanood nyo ang video kong ito ay nasa maayos po kayong kalagayan pangkalusugan, isipan at pangpinansyal. At ayan, ngayon araw po ang video kong ito ay syempre ang pag-aayos ko po o pag-display ng aking mga paninda na pinamili ko sa Baclaran. Ayan, enjoy watching guys and keep on watching. At ayan, ngayong araw po ay sasagot po ulit ako ng comment sa aking pong video na ano ba ang kaibahan ng variety store at ng sari-sari store. Doon ko po kinuha itong mga question or comment sa video kong ito. At uumpisahan ko po sa unang tanong. Ayan, mula po kay Ma'am Nimia Pimentel. Ayan, ito po yung tanong niya. Ma'am, ask ko po kung may variety store po at sabayan po ng grocery, kung pwede po ba yun? At magkano po ang babayaran sa business permit? Salamat po. Sana masagot. Ayan. Ito po ang aking sagot sa iyong tanong. Pwede naman pong pagsabayin kahit ano po ang inyong itinda, pwede po yan kasi hindi naman po yan bawal. Magkakatalo-talo na lang po yan pagka po kumuha kayo ng business permit, kung ano po yung itatawag nila sa inyong tindahan. Kasi katulad nga po nung kumuha ako ng business permit, sari-sari store naman po talaga yung name ng store ko noon. Binago lang po pagdating sa DTI. Lahat po ng pwedeng itinda ay pwede po yan nating itinda sa ating pong maliit na tindahan. At about naman po sa magkano ba yung babayaran na permit, ang babayaran nyo po sa permit ay depende po kung magkano po yung puhunan na inyo pong dineclare doon po sa pag-apply nyo ng business permit. Katulad ko po, nung ako po ay nag-apply ng business permit, ang puhunan ko po noon ay 250,000 yung aking pong dineclare na puhunan. Yun. At ang binayaran ko po doon ay umabot po siya ng 28,000. Yun na po ay sa loob po ng isang taon. Bukod pa po doon yung babayaran nyo sa DTI, kasi bago po kayo mag-apply sa munisipyo, sa DTI po muna kayo dapat pumunta. Mura lang naman po ang babayaran sa DTI, 300 pesos. Nung ako po ay nag-apply, hindi ko po alam ngayon kasi ang DTI po ay, ang renew po niya ay every 5 years. Tapos sa loob ng 5 years, ang babayaran nyo lang po sa DTI ay 300 pesos. Hindi ko lang po alam ngayon kasi hindi pa po ulit ako nakaka-renew ng DTI. Ang last ko pong renew ay noong 2022 pa, kaya ako po ay mag-renew ulit sa DTI ay sa 2027 of October pa. Ayan, hindi ko po alam ngayon kung magkano po yung permit sa DTI. Yun nga po, nung ako nag-apply, 300 pesos every 5 years na po yun. At nung ako po ay nag-apply sa munisipyo, and then declare ko pong na puhunan ay 250,000 at ang binayaran ko po doon ay nasa 28,000. At kapag naman po nag-renew kayo ng business permit, yun naman po ay depende ang bayad ay depende po sa pag-declare nyo ng kinita nyo naman po sa buong taon. Doon po nila pagbabasihan sa kinita nyo kung magkano po yung babayaran nyo pag nag-renew po kayo ng permit. At yan po yung aking sagot sa unang tanong po na galing kay Ma'am Nimia Pimentel. At ito naman po yung ikalawang tanong. Ayan. Madam, mula po kay Ma'am, Saharas Hoswen.
Ayan, ito po yung pangalawang tanong, Madam. Ngayon ko lang napanood itong vlog mo, kaya magtatanong ako, magkano pwede i-capital sa variety store? Ayan po yung kanyang tanong ni Ma'am Sahara Suwem. Ayan, ang hirap ibigkasin ng kanyang name. Sa totoo lang po, Ma'am Sahara, noon po ako ay nag-start po ng aking variety store. Ang puhunan ko lang po talaga noon ay 1,800 pesos. Kung napapanood nyo po ang aking pong mga lumang vlog, yan po talaga ilang beses ko nang sinabi at paulit-ulit ko po sinasabi na nag-start lang po ako sa 1,800 pesos na puhunan at yun po ay pinaikot-ikot ko lamang. Kaya lang po, ang una ko pong itininda, katulad po ng sabi ko sa aking vlog, ay ang mga laruan lang po at CD. Ito lang po yung akin tips kung halimbawa po na magtitinda kayo ng variety store, pumokus lang po muna kayo sa dalawang klase ng paninda. Katulad po nung ginawa ko, laruan lang po muna at saka po mga CD tape nung panahon na yun na mabinta. Para po mas marami at mas nakakaakit po sa mga tao yung ganong paninda. Kung madami po ang tao dyan sa lugar ninyo, ayan, pwede naman po kayong mag-start ng puro laruan at accessories muna. Ayan, pero kung halimbawa po mag-start po kayo ng mga laruan, pwede na po yung halaga po na 5,000 sa laruan at sa accessories po ay mga 20,000 po ang pwede nyong ipang-start na puhunan. Ayan. Pero kung may budget naman po kayo, syempre, mas maganda po kung mas malaki ka para, ayun. Pero depende po muna sa inyong lugar na pagtitindahan kasi napaka-importante po ng lugar na pagtitindahan nyo. Yun po yung unang-unang dapat ninyo munang titingnan bago po kayo mag-start ng negosyo. Yung ating pong pwesto. Kung matao po ba yan or hindi. Kasi yun nga po yung katulad po kasi dito sa amin, kahit po anong itinda dito ay maganda po kasi dito po ay napakarami ng tao sa aming lugar. Kaya kahit ano po yung aking itininda ay pumatok po talaga yun sa mga tao. Kasi hindi ko naman po sinasabi na sa bawat lugar ay pwede po yun. Depende po talaga sa inyong lugar. Yun po yung inyo munang inyo po muna titingnan yung lugar po ninyo kung pwede po ba kayo magtinda ng mga variety store sa lugar ninyo. Kasi karamihan po, syempre kung nasa probinsya, konti lang yung tao, talaga pong wala po kayong choice kundi ang itinda po ay sari-sari store at haluan nyo na lang po ng iba na mga dry goods product, yung ating po mga fast moving product katulad po ng itinitinda po sa mga sari-sari store. Ayan, sana po nagustuhan nyo po yung aking sagot na on the spot ko pong sagot. At ito naman po ulit yung ikatlong tanong mula kay Sir John 19. Variety stores rin po ba ng general merchandise? Ayan, parang medyo mahirap pong sagutin itong tanong ni Sir. Pero sa pagkakaalam ko po, Sir, ang general merchandise at variety store ay may pagka-similarity po. Pero yun po, nadagdagan lang po siya ng mga more on electrical supply at saka po more on po na mga construction supply, yung pong maliliit na pang construction supply. At sa pagkakaalam ko po, syempre meron din po yung mga plasticware at saka kitchenware at saka kung pinaghalo-halo po syempre na sari-sari din na mga paninda, kaya po tinawag po siya na general merchandise. Yun po yun sa pagkakaalam ko. Kung sa variety store po meron pong mga fashion, accessories. Sa general merchandise naman po ay more on electrical supply at saka yung maliliit po na pang construction supply. Ayan po yung sa intindi ko po, Sir, sa inyong tanong sa kaibahan ng variety store at general merchandise. Pero syempre po, kung gusto niya pong malaman ang pagkakaiba pa nila, magtanong din po kayo dun sa may alam po talaga na
ang makakasagot po niyan ay yung pong mga nagwo-work po sa DTI. Ang sagot ko lang po sa iyo ay depende po sa akin pong pagkakaalam. Sana po ay na gustuhan nyo yung aking sagot, Sir John. Ayan. Meron pa ba akong oras? Meron pa akong 2 minutes. At ito naman po ay ang pang-apat na tanong mula kay Froline o Froland Baleadores. Ayan, paano po kung sari-sari store ang nakalagay? Okay lang po ba ang mga fashion accessories ang paninda? Yun po yun sabi niya sa kanyang tanong. Yung maliit na yan? Katulad po nung sagot ko sa unang tanong dito na sinagot ko, lahat naman po ng pwedeng itinda ay pwede po nating itinda sa ating tindahan. Pwede po yan sa sari-sari store, ihalo po ang mga fashion. Kasi ganyan din naman po ang aking paninda. Yun nga lang po, more on, mas marami kasi akong paninda na para sa variety store. Kaya tinawag po siya na variety store. Katulad po ng sabi ko, pwede po nating itinda kahit ano po nung paninda, klase ng paninda sa ating tindahan at magkakatalo-talo na lang po sa pangalan ng variety store o sari-sari store pag po tayo ay pumunta ng DTI. Kasi po yung DTI po yung nag-name po ng ating store, ng nature of business po natin. Ayan po ay mula sa DTI. Ayan, sila po yung nagbibigay kung ano pong klase yung ating mga paninda o ano yung dapat itawag po sa ating tindahan. Ayan, sana po ay nagustuhan nyo po yung aking sagot. At pwede po yan yung fashion accessories na ihalo po natin sa sari-sari store. Sa totoo lang po, ang accessories po katulad ng mga sinasabi ko sa aking mga nakaraan na video ay napakabenta po dito po sa aking tindahan. Ayan, sana po ay nagustuhan nyo po yung aking vlog for today. Ayan, thank you so much sa inyo guys. Sana na-satisfied kayo sa aking sagot sa mga tanong sa aking video na ano ba ang pagkakaiba ng variety store at sari-sari store. Ayan, thank you so much sa panonood you guys. Sa lahat po na nakarating dito sa dulo ng aking video, maraming salamat po sa inyo lahat. Paano po? Thank you for watching guys. God bless and keep safe everyone. Bye-bye!